Espiritu Santo. Dakilan at kapangyarihan Diyos amang Yahweh Shaddai, pinupuri ka namin sinasabat. Pinasasalamatan sa biyaya ng araw na ito. May panibagong taon na naman, Panginoon, ang dinagdag po sa gawain ito upang magpatuloy kami sa misyon at ipakilala ang iyong kabutihan at kagandahan doon sa lugar nito. Dalangin po namin, pagpalain na aming po pagsasalusaluhan ang inspirational po na kung saan magbibigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy sa tulay paglilingkod at sa pananampalataya. Dalangin po namin, O Diyos, na ang gawain ito ay patuloy po magipakabuluhan sa pamamagitan ng iyong salita na umiiral sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa ngalan ni Jesus, sa aming Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa pagkakataon ito, tayo po lahat ay makinig ng pagbasa ng kanyang salita. Hanguin po natin sa Kawikaan, Kabanata 11, talata 21. Proverbs chapter 19, verse 21. Ito po ang sinasabi sa wikang banyaga. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban diniyawi ang nananaig sa wakas. Mga kapatid ko kay Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas sa palakpak para sa Diyos. Amen. Pakisabi sa mga nabi, kapatid. Masaya ako. Dahil ikaw ang katabi ko. Biglang humina. Amen. Pupo tayo lahat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos. Happy anniversary po sa inyo po lahat. Salamat sa Diyos. Kanila na umuulan, malakas yung ulan, ay nakarating pa rin mga iba't ibang mga kapatid po natin sa iba't ibang dako ng Marikina. Ayan, salamat sa Diyos. Mga tagaparan, salamat po. Ayan. Kagabi, nandun ako sa inyo. Pag yung ay nakita ngayon, mata kayo. Medyo biro lang po. At taga-ICP, at ang lahat na nasasakupan ng karyeto ICP. Happy anniversary po sa inyo po lahat. Taas ang kamay na may mga pangarap sa buhay. Amen. Sabi sa atin pong binasa, marami daw iniisip ang tao. Marami ba kayong iniisip sa mga oras na ito? Amen. O wala kayong iniisip? O walang isip? Ayun kayo pa pala. So, laang tao tayo maraming iniisip, maraming binabalak. Sa English na kapatid, many are the plans sa puso ng tao. Yun naman talaga mga kapatid, ang ating pong purpose ay magkaroon po tayo ng pangarap, ng malaking balakin na ikagaganda ng ating pong buhay pagdating ng panahon. Minsan may mga pangarap na natutupad. Minsan may mga pangarap na natupad, pero hindi ka naman masaya. May mga bagay naman na inisip mo. Hanggang ngayon, matanda ka na, isip mo pa rin. Hindi pa rin nagkakaroon ng katuparan sa buhay mo, mga kapatid. So, may mga pangarap na kung saan ay hinahanap-hanap natin sa ating mga buhay upang magkaroon ng katuparan. Amen? So, inuulit ko, walang taong walang pangarap, mga kapatid. Kahit ang mga tambay may pangarap yan. Naniniwala kayo? Amen. At minsan tinatawag natin sila mga walang pangarap sa buhay, sa totoo lang meron. Kaso hindi lang nila alam kung paano nila ito i-initiate. Maniwala ka. Meron tambay dyan, kapag tinanong mo, gusto nilang yumaman o ba? Gusto nilang yumaman. Gusto nilang guminhawak nila ng buhay. Pero, hindi nila ma-achieve dahil na rin sa kanila po, sa iyon sila po mga kadahilanan. Kaya, hindi nila maabot ang kanila po mga pangarap sa buhay. Ang Diyos ay may pangarap din sa buhay natin, sa bawat sa atin. Pero hindi kasama dyan yung hindi pangarap ng Diyos na ikaw ay mapariwara, na ikaw ay mamuhay sa kasalanan. Hindi pangarap ng Diyos na ikaw, mga kapatid, ay manatili ka sa iyo pong mga alalahanin, sa iyo pong mga anxiety, sapagkat ang mga anxiety ng buhay o yung mga isipin
sa buhay ay nakapagtutulot o nakapagpupuntapilit ng ating own direction sa buhay. Kaya nawawala tayo sa tinatawag po nating wastong kalalagayan na pinapangarap din ng Diyos sa buhay. Pakisabi sa katabi mo, may pangarap sa iyo ang Diyos. Amen. At may pangarap ang Diyos sa gawain ito, kaya umabot kayo sa ganitong klaseng taon, mga kapatid. At kayo po'y bahagi po noon. Pero, bago po natin isipin yung pagiging bahagi natin sa pagbuwan ng gawain ito, kaya natin na sa ating po personal na mga pamumuhay ay paano po natin nag-iisip ako ng tamang salita paano po natin mapangyayari. Kasi tayo, sabi sa Bible, marami tayong iniisip, marami tayong binabalak, pero bandang huli, mas matutupad din pala ang balak ng Diyos. Amen. Ewan ko kayo, nakikita niyo ba ang sarili niyo noon na kayo po ay naka-lipstick na nakapal ang kilay, tapos naka-uniforme na nagpupuri sa Diyos? Nakikita niyo ba noon yung sarili niyo na nagpupuri sa Diyos? Hindi sumasaki sa isip niyo, di ba? Ako nga, bago po ako maakay sa gawain ito, dinait-nait ko pa itong gawain ito. Ano gagawin ko dyan sa mga may pasayaw-sayaw pa dyan, may pakimbot-kimbot pa dyan, mga alay-alay, para mga sira naman yung mga nadya, mga kapatid. No? So, hindi ko ma-imagine na mag-aalay-alay din pala ako isang araw. Kasi kasi ang pangarap ng Diyos. Ang balak ko during that time, way back 2004, kaya graduate ko lang po ng, nagkwento ko lang po sa inyo refreshment. Way back 2004, ang balak ko talaga pag after ng graduation ko, maghanap ng trabaho. Gusto kong magsuwita, kasi ang layunin ko kung bakit gusto kong magsuwita, dahil gusto ko na magmalaki sa mga magulang ko. Bakit gusto kong magmalaki sa mga magulang ko? Dahil pinabayaan nila ko. Yun yung tumaning sa puso ko. Yun yung tumaning sa aking pagkatao. Yun yung balak ko, ang gumanti. Para bang yung pelikula ni Sharon kayo, di ko alam si Sharon, i-correct ko na lang ako na bukas. Di ba? Mga Sharonians kayo pala. Bukas, luluhod ang mga tala. Parang ganon. Di ba? So, ganun yung nasa puso't isipan ko during those times. Pero iba pala ang balak ng Diyos sa buhay ko, mga kapatid. No? Hindi pala tala ang luluhod bukas. Ako pala ang luluhod sa kanyang presensya. Sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pag-ibig. Sapagkat masama yung intention ko, masama yung balak ko, marami akong gustong gawin sa buhay, pero mas maganda pala, mas the best pala ang pangarap ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi minsan, may mga bagay na iniisip natin na gusto natin gawin, para na kasi kabubuti natin yun, pero hindi pala yun yung pangarap ng Diyos sa atin. O yung akin, masama yung intention. Paano, brother, hindi kung mabuti yung intention ko sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo? Sabi ko nga doon sa akin kung grade 8 na tinuturuan. Kasi ang isa doon sa activity, may tanong doon, may turo ang Panginoong Jesus, no? Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan sa kalangitan, ng kayamanan dito sa lupa. Bagpos, mag-iimpok kayo ng tunay na yaman sa kaharian ng langit. Doon, walang naninirang tanga at kalawang. Pinag-ano ko yung mga grade 8 student ko. Ang kaganda ng mga sagot nila no? At kagandahan na natutuwa ko kasi kahit nasa academic sila, natututo silang maalaman kung ano yung ibig sabihin ng kaharian ng langit. Unlike sa mga typical talaga ng mga yung mga paaralan, paglabas nila, iba na yung mga natututunan. Amen? Kaya sabi ko sa kanila, masama ba ang lumangan? At inanong ko yung isa, sabi ko, kung ikaw ay may kayamanan na katulad ni Henry C. Kasi ako Henry D. ako Henry C. yun. Big Santo kay Henry D. Sumunod lang ako. Sabi, susunod na ako kayaman siguro.
Umimi naman kayo. Kung gusto nyo, kayo lang. Ano? So, sabi ko, paano kung ikaw ay ganun kasi kayamanan? Anong gagawin mo? Iba-iba sila ng mga sagot. Kapatid, merong i-donate yung kanilang mga yung kanilang pong kayamanan. Siyempre, idealistic, napaka-idealistic yung mga kabataan. Yung iba naman, hindi ako magiging masaya kasi naman yan, tunay na happiness ay hindi masusukat ang kayamanan. Ganun yung mga sagot. Hindi masusukat ang kayamanan. Kaya parang may mga iba na gusto nang i-condemn yung yaman siguro. Pero sabi ko sa kanila, hindi naman masama ang yaman. Pero ang sinasabi kasi sa tanong, bakit hindi priority ni Jesus na maging priority natin? Bakit hindi pinuun ni Jesus na maging priority ang earthly wealth? Bakit secondary lang yan? Ito ay dahil sa, ang ganda ng sagot ng isa. Ito po ay dahil sa pwedeng makontaminate ang ating pagkatao ng kayamanan. So, ibig sabihin, hindi masamang yumaman. Ang kailangan lang natin, i-align yung ating intensyon, yung ating kalooban sa plano ng Diyos bago natin palaki yumaman. Amen? Dahil ang anumang palak na hindi natin sinasangguni, hindi natin ina-align. Sabi nyo nga, align. O, harap sa katabi. Tapos ituro mo. Yan. Turo, yan. Sabi mo, align. O, diba? Hindi na align. Diba ganun yung ginagawa natin sa mga baby para matesting natin kung yung kanila pong paningin, yung kanila pong pagkaunawa ay naiintindihan nila kung ano yung sinasabi mo. Kaya sinasabi na align. Kapag tumama yung kanilang daliri, ayun, maiging na de-develop yung kanila pong growth, yung kanila pong pangunawa, mga kapatid. Ganon din sa ating pong paglilingkod na habang tumatagal, habang tumataas yung taon ng ating pong pamamalagi sa gawain ito, dapat umaalay na ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Hindi ang kalooban ng Diyos ang aalay sa gusto natin mangyari. Hello? Kasi mahirap. Marami ako napapakinggan minsan na at tagal na namin dito, ang dami ko ng sinalihan dito, dati akong lektor, dati akong kwan, dati akong instrumentalist, ako ganun din eh. Dami ko rin sinalihan, dati akong mananayaw, dati akong nasa music ministry, lahat ng area sa music ministry, inikutan ko. Mga kapatid, ang tanong, sa dami ng ginampanan mo, sa tagal mo dito sa gawain, naka-align ba ang puso mo sa kalooban ng Diyos? Yun yung tanong. $1 million question sa tuwing mag-anniversary po tayo. Kamusta na ba ang kalooban natin? Naka-align pa ba? Naka-align pa ba yung ating pong kalooban? So, kahit nasabihin natin na may mga mabubuti tayong balak kung minsan, may mga pagkakataon na yung kahit kaputi nating balak ay basta hindi nakaalag sa kalooban ng Diyos ay hindi pa rin yun yung nararapat na mangyari sa ating buhay. Kasi may mas magandang pangarap lagi ang Diyos sa ating buhay. Hindi lahat na inakali natin mabuti ay makabubuti talaga. Mas alam ng Diyos ang mas nakakabuti. Kaya, may mga pagkakataon na hindi talaga natin nakakawin yung mga prayers natin dahil hindi ito naka-align sa kalooban ng Diyos. Reasons? Because we really don't know what's good for us. Kaya, pakisabi rin sa katabi ng turo mo, align. I-align mo. Ayaw mo i-align mo. Oh. Ang ating pong pag-usapan is all about aligning yourself to God's plan. Yan, i-align po natin, no? So, paano natin i-align yung ating pong kalooban sa kalooban ng Diyos? Una, Mother of God virtues, pray with humility. Hello? Hindi ma-align ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos kung mataas ang ating kalooban. Kahit kailan, ano pang pangarapin mo sa buhay? Sabi nga sa Bible, mga kapatid, ang nagmamataas ay hindi mo ibababa.
ibabagsak. Ang sino man nagpapakumbaba ay, ano bang ibig sabihin na nagpapakumbaba? In-English nyo lang, humble. O ayaw nga. Ano nga ibig sabihin ng humble? Yun ba yung kinakalimutan na yung sarili? Tama ba? Opo, hindi na nagsuklay, hindi na natututbrush, hindi na naliligo. Ay, pala. Pag yung kalimutan yung sarili, ibig sabihin, yung interest niya ay less important, pero importante pa rin. Yun nga lang, less important dahil mas mahalaga sa kanya yung kalooban ng Diyos. Amen? So, bakit tayo kailangan natin mag-pray with humility? To ask for guidance. Kung Lord, ito bang ginagawa ko ay ayon pa ba sa kalooban mo? Ito pa bang desisyon ko ay tama pa ba? Kasi hindi natin alam minsan yung ating kong pinag-desisyon, bigla-bigla na natin nag-desisyon, hindi natin pinag-pray. Oh. Ha? Kaya yung iba, nag-frustrate eh. Sa kanila kong mga pinapasok, gusto yung iba, meron akong nahawakan na kabataan natin na gusto talaga magkaroon talaga ng negosyo. Pinasok yung negosyo. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong gusto niyang patunayan, pero pinasok yung negosyo. Nanghihiram ng iba't ng maraming pera. Yung pala, hindi pa handa ang kanyang puso dun sa negosyo kanyang pinasok. Basta importante, kumita siya. Doon siya nakatingin sa balik. Pero hindi siya nakatingin sa kung anong pwede niyang pagdaanan habang nagtatayo, nag-i-establish siya ng negosyo. Hindi niya alam na hindi agad yun babalik sa kanya. Lalo na kapag galing ito sa utang. Dumating sa punto na talagang nalugi yung kanyang inayong negosyo. Ano nangyari? Unti-unti itong nagsara. Nawala yung negosyo, pero yung utang nandiyan pa. Samantala, marami ang gustong lumabay sa kanya para makapagsimula siya ng maayos. Marami yung mga taong nakapaligid sa kanya. Pero tila taga parang gusto niyang i-handle yun ng siya lang. Kasi pagod na daw siya, ay tinuturing siyang parang bata. Yun ang naging problema niya, mga kapatid. Dahil sa napagod siyang matutong makinig sa ibang tao, yun tuloy ang kanyang napala. Amen? So, ano man ang palapin natin, we must always come to God with humble, with humility, no? Importante kasi dito yung connection natin sa Diyos na hindi mapuputol. Kaya, kapag may mga prayer request kayo, hindi agad-agad na-answer. Ilang taon na, simula na naggawain ito, ilang mga prayer request na ba na-answer? Ilan pa ba yung mga hindi pa na-answer? Yun, meron pa. Diba? May mga iba, hindi lang na-answer prayer, nagtatampo. Hello? Nagtatampo kasi gusto nila. Lord naman tumatanda na ako, ba't kayo wala pa ang asawa? Bahala ka Lord, kahit sino na lang. Ayan. Hindi niya alam minsan, alam niyo may mga storyan ganyan na may isang babae na minanong daw sa kanya, naghahanap na siya ng mapapakasawa niya, sinagot na kaagad, kasi nung sinagot niya, okay naman sa simula, lagi naman okay sa simula pero bandang kalagitnaan, ay nagloko sa lalaki, iniwan na lang siya bigla. Nung iniwan siya bigla, mga kapatid, iyak siya ng iyak. Bakit gano'n ang buhay? O kay bilis ng iyong pagdating. Ngayon, ileta papi naman kayo. Diba? Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Umalis agad, iniwan siya. Iyak siya ng iyak, mga kapatid. After 3 years, hindi pa rin siya makarecover. Sa araw na balitaan niya na yung ex-boyfriend niya ay meron na palang kinakasama. At yung kinakasama yun, na balitaan niya, binubugbog pala. Ngayon, natuwa siya.
At nagpasalamat sa Diyos, Lord, kung natuloy pala yung relasyon namin, para di pala akong punching bag katulad niyan. Baka wala na akong email ngayon. Di ba? So, sometimes, yung hindi pagsabot o hindi pagkakalog sa akin ng ating po mga panalangin ng Diyos, ay pagliligtas ng Diyos sa atin. Rejection is not always meant to be rejection, but a redirection for you to find your way back to God's plan. For you to realign yourself to God's plan. Amen? We need guidance. Kailangan natin ng pagtubad ng panalangin at ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Dapat habang dumadagdag ang taon ng gawain ito, dapat mas dumadagdag yung ating pananalangin upang mas makita natin yung magandang layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Harap sa katabi, sabihin mo, kapatid, alay. Yan, o yan, nakukuha nyo na. Hanggang mamaya kay Brother Justin, alay. Okay. So by continuously praying, you are developing an increase of bond with God and you are opening the door for you to discern and know the direction that God is leading you. Nagbubukas kasi, yung kababaan ng kalooban ay nagbubukas ng pintuan para mas malaman mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Parang gusto niyo na ako matapos. Kasi pinagiging ka na ng kape. Tinutokso na ako eh. Okay. Amin. Okay. Ano lang po ako, black lang ha. Walang coffee mate ha. Palapakan natin. Palapakan ko natin si Lord. Okay. Sa pananalangin may kababaan ng kalooban, hindi man natin alam ang kalooban ng Diyos sa atin. Sa araw, hindi kahit na ipapabatid sa atin. Pangalawa, mga kapatid, para maalay po natin yung ating pong sarili sa kalooban ng Diyos, trust. Sabi niyo nga, trust. Tiwala. Hindi tiwala na, Lord, nagtitiwala ako na ipagkakalo mo sa akin ito. Hindi ganon. Hindi ba ganon, brother? Hindi ganon. Trust by means of surrender. Ganito, mga kapatid, ganito. Hindi trust na magbibigyan ka ng Diyos. Kundi trust knowing that God knows best. Balikan natin yung prayer ng ating Panginoon Jesus sa Garden of Gethsemane. Ang sabi niya, Panginoon, maaari mong alisin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit, ang sunod, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Yun yung tinatawag na pagtitiwala ng pagsuko. Hindi yung tiwala na gusto mo. Lord, nagtiwala ako ha. Ibibigay mo sa akin ito, yung kulang sasakyan na yan, at akin niya. Bakit si Brother Mike, ganun yung tiwala niya. Yung tinuro niya yung angkel, ganun yung kayo pananampalataya. Dahil siya may nagpakita ng personal surrender. Dahil nandun kayo pananampalataya niya, ibigay man ng Diyos sa kanya o hindi. Nagtitiwala siya na mas magandang ibibigay ng Diyos. Pero dahil tinuro niya, at yun yung the best para sa kanya, meron tayong gawain ngayon sa akin. May lupa tayo, pinagagalakan ng ating sambahan, ng ating pong pagsamba. Bakit? Ano bang nasa puso? Una sa lahat, nasa puso ni Brother Mike. Ang magkaroon ng tahanan ang gawain ng Diyos. Kaya ibigay. Kaya turo lang ang turo si Brother Mike. Na-spoil. Pero tayo naman, halos bilang tayo ng turo lang turo, hindi natin iniisip, ano ba nasa puso natin? Ito ba'y nakaalay sa kalooban ng Diyos? O baka naman akin lang ito? O kagaya na lang ito, Lord, akin yung sasakyan na yan. Ang tagal na, 10 kaliban ginagran. Anong kulang? Garahe! Bago ako magkamakot, tanong niyo sa akin, anong inuna ko? Lisensya.
Pero pwede maunang motor, sa totoo lang, pwede maunang sa motor. Pero nung inuna ko yung lisensya, ang bilis. Ngayon lang. Hindi yung, bawat buwan. Mga kapatid na ginagawa ko, mga kapatid, tuloy-tuloy yun. Simula sa training ko sa, tawag ko nun, ano yung unang level, brother? Brother na lisensya? Student. Pagka-student, isang batch, pinapapangan ng 2 buwan. Nagkaroon kagad ako ng pagkakataon magpanibago yung aking lisensya. Pagkatapos ng lisensya, naglaro na sa ako. Kailan tayo bibili ng motor? Oo. Ganun kabilis ngayong taon. Di ba ang sarap sa pakiramdam na kapag yung kalooban ay naka-align sa kalooban ng Diyos, lahat ay, or everything will fall into places. At lahat ay magaganap. Basta magtiwala ka dyan with surrender. Amen? Ikwento ko na itong kwentong ito, ikukwento ko ulit. Lahat naman siguro ng kwento ko na ikukwento ko na ulit eh. Meron isang nanalangin, ang sabi, nalulugi na kasi yung negosyo nila, ang sabi nitong kapatid natin, Lord, baka na nga, huwag niyo pa itulutan na malugi yung negosyo namin. Yan. Tama naman yung prayer niya, walang mali ko doon. Kasi ito yung karugtong. Kasi dito lang kami kumukuha ng aming ikinabubuhay. Sa tingin niyo, anong masama doon? Yung kanya pong declaration na dito lang kami sa negosyo kumukuha ng ikinabubuhay. Di ba dapat kay El Shaddai? Hello! Dahil ang negosyo ay instrumento lang. Amen? Yun, mga kapatid. Hindi niya pinagkatiwala sa Diyos na bagamat pwede tayong mag-request. Kaya nga request, subject for approval. Ang Diyos pa rin ang masusunod. Kaya nga sa binasa natin, ang kalooban pa rin ng Diyos ang mananaig sa wakas. Hindi ang kalooban natin. Kaya okay lang mag-request. Kaya nga request. Pero magtiwala pa rin tayo. Hindi man ganun mangyari, hindi man mangyari ang request ko natin, alam natin, mas maganda, mas the best ang ibibigay ng Diyos sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Salamat sa Diyos. Kanina talaga, ang sama na ng pakiramdam ko. Ayoko na talagang pumunta. Sabi ko, sasabihin ko na nga sana kung may preacher dito, magtatsak na sana ako eh. Pero tumigil yung ulan. Nung tumigil yung ulan, hanggang pumunta ko rito, walang ulan. Yung pala, kailangan ko lang palang magsalita na magsalita para gumaan yung pakiramdam ko. Tapos may kasunod na kape siguro. Amen. So, pangatlo, pakisabi sa katabi mo, align. Pag sinabing align, galaw-galaw. Galaw-galaw tayo. Amen? Sabi, kasi, kung ano yung pinag-iwalaan natin, susundayin ang tandahin pala at kababalaghan, mga kapatid. Pero kung hindi ka naman gagalaw, hindi ka naman kikilos, hindi ka gagalaw ayon sa gusto ng Diyos, hindi mo yan makakamit, hindi mo yan mararanasan. Dahil, anumang bagay na hindi mo sinasalubong, hindi makakarating sa'yo. Kasi kamay nung nasubukan ng nagkaroon ng mahal sa buhay na pabalik dito sa Pilipinas, galing ibang bansa. Wala? Siguro kayo ang pupunta ng ibang bansa. Masalubong na agad. Di ba? Di ba kapag may mahal tayo sa buhay na galing ibang bansa, sasalubungin mo natin. Sasalubungin natin para ipakita sa kanila na ganun sila kahalaga sa ating buhay. Siyempre, may pasalubong yun. Yun yung biyaya. Amen? Amen. Ito, gasgas na itong kwento ito. Sa lahat ng gawain ito, napuntahan ito, kung isang linggo lagi ko kung kasama sa kwento. May isang choir. Hindi, kwento naman. Pasensya na po. Okay, pala, kanina po. May isang choir na nangarap na magkaroon ng magagandang instrument. Nangarap na pati yung choir ay magkaroon ng magagandang uniforme. Nangarap na maging maganda yung dating ng salita ng Diyos sa gawain nila.
Ganda ng pangarap niya, mga kapatid. Sa kanya pong pangangarap, mga taga ICP at mga taga para Marikina, huwag yung ibubulong sa katanin yung kwento. Ako ang may karapatan, magkwento. Ha? Ako lang may karapatan ngayon. Okay. So, ang dapat natin, ang ginawa nitong kwenta ito ay pakibantalan yung mga nasa Ulantes, manahimik kayo. No? Ang gusto ng kwenta ito ay magkaroon ng maraming equipments. Sa madaling sabi, gusto niyang makatulong sa gawain. Dahil sa gusto niya makatulong sa gawain, nag-pray siya. Lord, pagyamanin mo ko. Lord, bigyan niyo po ako negosyo. O kaya, bigyan niyo po ako trabaho. Yan. Nanalangin siya. After 3 weeks, na-answered prayer. Yung kasama niya. Pwede pa ito. Hindi siya na-answered prayer yung kasama. Pangit na, kinukwento na. Ano? Tapos, after 3 years, lahat ng kasama niya sa choir, answered prayer, may trabaho na, meron ng financial stable na, at hindi nila papabayaan ang kanilang paglilingkod. Ngayon, kapag natatapos ang gawain, lahat po sila mga kapatid ay itong mga choir ito nagkakayayaan. Minsan sa church ko, minsan sa kampihan. Siya lang ang walang trabaho. Dahil siya lang walang trabaho, siya lang ang nililibre. Nahihiya na siya. Kaya nagtanong siya, sabi niya, sa isang lingkod ng Diyos, Brother, ano bang problema ni Lord sa akin? Si Lord pa may problema sa akin. Ano ang problema ni Lord sa akin? Bakit? Lahat na lang. Mas masipag pa akong mag-pray-request. Di ba nakikita niya na yung kanyang ginagawa, binibilang na niya yung kanyang ginagawa. Mas masipag pa akong mag-pray-request sa mga kasama ko. Ito mga kasama ko, mas nauna pa sa akin answer prayer. Why ganun? Bakit ganun? Ang sabi ng brother, tuloy-tuloy ba pag-request ko? Ang sabi nung kwerta yun, sabi, opo, tuloy-tuloy, walang pati. Hindi ako tumitingin sa pag-hiling na ako ay bigyan ng pagkakataon, maging kasantapan ng tinatawag na ng gawain ito. Kaya ang sabi niya, ang pangalawang tanong nung brother, sabi niya, mawalang galang ka, brother. Kung gusto mo maging kasantapan ng Diyos sa gawain ito, ang tanong ko sa iyo, nag-apply ka ba? Namuhunan ka ba? May pinasok ka bang negosyo talaga? Ang sabi ng choir, kailangan pala nun. Akala ko darating na lang din kasi sabi darating. Siyempre, kailangan galaw-galaw. Minsan, hindi enough yung maganda yung intention. Kailangan galaw-galaw. Kilos-kilos din. Gusto natin magsumikap na lumago ang gawain po natin. Gusto natin magsumikap na umayos yung ating pong pamumuhay. Gusto po natin lumago yung ating pong pananampalataya. Galaw-galaw. Sabi ni Santiago, chapter 2, verse 17, faith without action is dead. Ipakita niyo sa akin yung inyong pananampalataya walang gawa. Ipapakita ko naman sa inyo ang pananampalataya na merong gawa. Tignan natin kung sino, kung ano talaga ang mas epektibo. Amen? So, faith without action is dead. Sa ating pong selebrasyon, mga kapatid, nawa, habang tumatagal, ay paalay na ng paalay. Harap sa katabi. Sige nga, pag ganun yung daliri sa katabi, left and right. Yan. Dapat paalay na ng paalay yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Hindi ang kalooban ng Diyos sa kalooban natin. Dapat nakaalay. Oo. Walang aalis. Ayan, alay. Dapat nakaalay, hindi dapat napuputol, hindi napapakit. Kahit may pagsubok, kahit nangangawit, kahit nahihirapan, tuloy lang sa pag-alay ng iyong kalooban sa Panginoon. Pray with humility, trust
trust by means of surrender and galaw-galaw. Ano ba English dapat doon? Put it into action. Amen? Happy anniversary po, mga kapatid. Tayo po tayo lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pagkakataon ito, taas po natin ating mga kamay at pagkilayan po natin, i-digest po natin ang ating mga napakinggan sa pamagitan ng awaiting ito. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Pasagin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Ayon sa nais mo, hindi sa nais mo. Because I want to align myself. I want to align my will to your will. Amin, Diyos. Kami ang susunod sa iyo. Let your will be done in our lives.
nalangin po namin ay alay ng aming pong mga sarili sa inyong pong kalooban at pagpalain ang kabuuan ng programa ng inyong pong anibersaryo, punuin hanggang mamaya ng mga kaluluwang uhaw sa iyo. Pagpalain pa rin ang mga maging kasangkapan ng pagdaloy ng inyong pong kapangyarihan, ang mga awit, ang mga mag-MC, ang aming pong pura paroko at ang healing message mamaya. Naniniwala po kami, hindi kami magsisisi sa aming pong pagdalo sapagkat pagpapalain mo ang lahat na makikinig ng iyong salita, ang lahat ng tatanggap ng inyong pong salita, at lahat ay makatatanggap ng pagpapala ng biyaya na hindi kayang ibigay ng mundo ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong papulit paralan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo.